Magandang umaga po. Umaga po. Medyo malat po ako ngayon, sorry. Magpapatulong po ako para sa PowerPoint. Maraming salamat. Ayan, kaya ba? O ako na? Minsan kasi po tumitigil, ayan. Yan, sinama ko na po sa aking title ang Haraya at mamaya ay, papaliwanag ko kung ano yung kahulugan ng haraya at sining sa pagsulat ng tulang pambata. Next po. Nawala yung sound niya 'no? Okey. So, wala siyang ano, isa pa pong ano, click. Ay wala. Subukan niyo pong isa pang click. Ang nakalagay ho dapat diyan, napakahalagang tanong, paano mo tinitignan ang bata 'no? Walang alam, inosente, kailangang pangaralan sa tula 'no? Kasi kapagka ang sagot dun sa paano mo tinitignan ang bata ay negatibo, oh, ang uri ng tula na malilikha ay hindi mahusay 'no. Pero kapag positibo ang ating naging sagot sa tanong na ang bata 'no ay nag-e-exist 'no, matalino, hindi siya inosente, hindi lagi 'yon 'no, stereotype yung gano'ng pagtingin 'no, at hindi laging kailangang pangaralan sa loob ng tula 'no, masasagot nito yung kahingian o requirement dun sa haraya. Next po. Okey. Ang haraya ay Cebuanong salita para sa imahinasyon. 'Pag sinabi mong kaharayaan, ito yung imaginativeness. Harayain, to imagine. Maharaya, puno ng imahinasyon. At tulang maharaya, puno ng mga imahen o imagery. 'No, so kahingian sa atin na magsulat ng mga akda 'no, na puno ng haraya, imagination at imagery yung dapat na pinagsasama sa ating pagtula. Next po. Nagsisimula 'no, yung haraya dun sa pagtuklas, yung kuryosidad ng pagtuklas. Kasi kung wala kang curiosity, siklo ang siklo lang ng siklo 'no, paulit-ulit lang yung nalilikha at wala ng, ah, lugar para sa pagtuklas ng kung ano man yung bago. Narito ang kapangyarihan ng bata sa pagtuklas sa di pa nakikita taliwas sa mga akdang walang pag-asa sa huli, 'no. So, sa kasalukuyan kasing panahon, masyado na yung, pagtingin 'no, na ano 'no, na merong mga, ah, tula na kailangang magtapos 'no, dun sa realidad. Pero kung naghaharaya ka sa pagtula, kailangang lumagpas ka sa realidad na tinitingnan mo 'no. Halimbawa, nakikita mo yung mga batang kalye na nagugutom sa kalye at nais mo silang tulaan. Kung tumutula ka para sa batang Filipino, dapat sa huling bahagi ng iyong tula, nakakain na ang batang ito, okey? Hindi man sagot 'no, dun sa panghabang-buhay niyang pagkain 'no, pero sa tulang pangbata nararapat itong magtapos sa pagkakaroon ng pag-asa. Taliwas siya dun sa panitikang pangmatanda
puwede mo siyang tapusin na mamamatay ang bata, pero kung sa tulang pambata, dapat itong magtapos parati sa haraya, sa pag-asa, 'no, sa pagkakaroon ng isang magandang bukas ng mga bata. Susunod susunod po, may limitasyon ba ang haraya ng paglikha? Wala. Kahit kamatayan ay maaaring maging paksa sa tulang pangbata. Pero dapat lang tandaan na kahit kamatayan yung paksa, kahit na nagdalamhati ang isang bata, kailangang sa huling bahagi ng tula, 'no, ipakita natin na may mga magmamahal pa sa kanya, may nagmamahal sa kanya at lalabas siya sa panahon ng pagdadalamhati, 'no. So, walang limitasyon ang haraya, gayon din ang tema ng panitikang pambata. Susunod po, ang pagtingin sa bata na walang laman ang kanilang utak, na wala silang sariling kakayahan at talino, namamayani ito sa ating kultura, yung imbisibilidad ng isang bata. Halimbawa 'no, normal 'to na ano, may kasamang anak yung kaibigan natin, tapos tatanungin mo yung nanay niya, ilang taon na siya, pero kaya niyang magsalita nung bata. So, invisible yung bata. So, kung gusto mo talagang maki-engage 'no, dun sa pakikipagtalastasan 'no, sa isang bata, siya yung tanungin mo, "Ilang taon ka na?" 'No, "Saan ka nag-aaral?" Kayang-kaya niya yung sagutin. Naalala ko yung ano 'no, yung isang bata sa amin dito na 3 years old pa lamang o magti-3 pa lamang siya. Tinanong ko siya kung ano yung dala-dala niyang laruan at ang sabi niya sa akin, Tyrannosaurus Rex, 'no? So, hindi yan ano 'no, hindi henyo yung batang yun. Kaya lang, kayang-kaya niya yung sabihin kasi, exposed siya sa mga gano'ng uri ng kaalaman at tiniyak marahil ng mga magulang na alam niya 'no, educational toys yung binibigay sa kanya, eh. Naniniwala sila dun sa kakayahan ng kanilang anak. Susunod po, 'no? Payabungin natin yung haraya sa pananaliksik sa mga karapatan sa bata, 'no, katulad ng survival, protection, development, at participation, 'no. So, sa ano lang 'to 'no, sa UN ito at tingin ko wala namang, problema dun sa ano na nabubuo 'no, ng kanilang, ah pagtingin 'no, yung pangangailangan ng bata at marahil ano medyo umaangat. So kung sa una ang dini-discuss lang natin ay yung pangangailangan sa ano 'no, sa batayang mga pangangailangan tulad ng, bahay, pagkain 'no, pagpasok sa paaralan 'no, tumataas sa pagkakaroon nila ng proteksyon sa panahon ng sakuna, development 'no, ay ano 'no, lalo na sa eskuwelahan, kasama na rin yung karapatan dun sa ano 'no, maglaro 'no, karapatan dun sa mga recreational activities 'no, karapatan na makuha 'no, yung kanilang mga pangarap hanggang dun sa participation kung saan sila rin yung nagiging ahensya o kapangyarihan dun sa pagsasabi ng kung ano yung dapat na mangyari 'no, sa kanilang, buhay 'no, nakakapagsalita sila upang, um, masundan 'no, yung pangangailangan dun sa kanilang karapatan. Susunod po, sandali lang po. Ayan, susunod po, pasensya na po kapagka nawawala po ako, eh, umuubo.
Pagsulat para sa universal na bata at pagsulat sa batang Pilipino, 'no? So, kailangan din nating matiyak, 'no, ng sinusulatan natin o ang haraya, 'no, ng ating mga sinusulat ay para sa batang Pilipino. At ang pagsulat pong ito ay dapat, ah, nagkakaroon talaga ng pananaliksik tungkol sa yaman ng ating kultura. Susunod po. Tungkulin ito ng manunulat para sa bata. Okay, dali lang po ha. Pasensya na po. Kailangan lang talaga na matiyak na 'pag nagsusulat tayo, hindi para sa universal na bata, kung hindi nakatampok kung sino yung mga batang Filipino, sino yung mga bata sa atin. Kaya mahalagang-mahalaga kung nanggaling kayo sa iba't ibang mga rehiyon, 'no, mahalagang itampok niyo yung kultura ng rehiyon na yun. Parang, na ito yung sentro, 'no, para makita yung yaman ng ating, kultura. Susunod po. Ayan. Maaari nating saliksikin yung yaman ng mga kwento ni Pilandok, mga epiko, kwentong bayan mula sa sariling rehiyon, gumagamit ng mga orihinal na salita, ibig kong sabihin kung ano po yung, sarili ninyong wika, 'no. Maaari ding may ano 'no, may translation ito, 'no, sa Ingles at sa Filipino, 'no, para matuto, kaming mga nandito sa ano 'no, nandito sa Maynila 'no, ng mga salita 'no, mula sa mga wika ng mga rehiyon 'no. Maaaring ding itampok ang mga halaman o hayop na endemiko sa atin. Mahalaga po 'yun. Susunod, maging maingat sa pagsasaliksik at pagsusulat 'no, ng ating mga, ah, tula. Susunod po. Okey. Nakuha ko lang po 'to sa ano, sa Facebook at sinabi ko 'no, dito yung tulang pambata ay nawala yung haraya 'no. Halimbawa, mesa 'no, ang mesa ng guro ay matatagpuan nasa isang panig ng silid-aralan. Ang gamit ng guro dito nakalagay, ito ang patungan, ito ang sulatan. Sa totoo 'no, kahit na grade kahit na 2 years old siguro ako, alam ko na ang mesa ay patungan at sulatan. 'No, hindi mo 'to kailangang tulaan ng ganito kasi grabe ang imagination ng bata at limitadong-limitado yung ipinakikita ng tulang ito. Paano kung halimbawa ito yung ano 'no, ito yung nasa kanang ano, na parang aso na may buntot yung ano, yung mesa 'no? Grabe yung haraya ng ano na 'to 'no, ng gumawa ng upuan o table ba 'to 'no? At tinangka ko lang kahapon na gawan ito ng ano, draft, pero at least hindi ganito ka-ano, susunod po na ano, na slide 'no. Ang mesa, paang-apat na nakatayo, 'di naman nakatatakbo, 'di rin naman umuupo, 'di rin nagdedekwatro. Palagi kong ginagamit pero hindi nangangawit. So, wawaluhing pantig yung ginamit ko dito, tugmang patinig at katinig yung ginamit 'no, nakatayo, nakatatakbo, umuupo, nagdedekwatro, ginagamit at nangangawit.
So, ano, marami tayong puwedeng gawin para matuwa 'no, yung mga bata tapos lalagyan din siguro natin ng larawan, lalo na kung pabugtong ang tanong 'no, at 'di nila sa umpisa hindi pa nakukuha, siguro pero feeling ko kuhang-kuha, eh. Maaari din po tayong, maglangkap kahit na ng ilang mga salita 'no. Halimbawa, 2 to 3 years old ta's hindi pa nila halimbawa alam ang nagdede-kuwatro, yun ide-demonstrate mo sa kanila, ipapakilala mo kung ano yung kahulugan ng salitang ito, para hindi iyon at iyon yung salitang ginagamit para sa mga bata. Nagbi-build up yung vocabulary ng mga bata. Susunod po, eto nakuha ko naman po ito sa YouTube. Um, yung bata dito 'no, binigkas niya yung tula, pero hirap na siya 'no, na bigkasin yung tula 'no. Ang bilin sa akin ng ama't ina ko, maging magalang, mamumupo ako, 'pag kinakausap ng matatandang tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, 'pag ang kinakausap ko'y matanda sa akin na dapat igalang at dapat pupuin. Matutuwa ako na bigkas-bigkasin ang po at opo ng buong paggiliw. Kung sinearch niyo po 'to sa YouTube, yung bata ay, mabulol-bulol siya sa pagbigkas nito, 'no. Siguro ang pinaka-obvious na ano dito ay hindi ito wika ng bata. Kahit nga tayo hindi mo nga sasabihin na matutuwa ako na bigkas-bigkasin, 'no, na wika yan siguro ng mga ninuno natin at hindi yan wika ng bata. So, mahalagang-mahalaga dun sa ano 'no, dun sa, ah, paggawa 'no ng tulang pangbata. Meron kang engagement sa mga bata para nakikita mo kung ano yung ano nila, ano yung paano sila magsalita, ano yung kanilang mga interes. Papasukan mo na lang ng ikaw bilang matanda kung ano yung theme na gusto mong, ipakita at, kung anong pag-build up din 'no ng vocabulary nila 'no dun sa ano 'no. Marami pang ibang paraan 'no nung paano mo tuturuan 'no ang isang bata sa loob ng ano, ng tula. Susunod po, eto pa, alagaan mo ang manok, bibigyan ka ng itlog. Ang gatas at itlog ay pagkain pangpalusot. So kahit may tugmaan po ito, sentence 'no, hindi ito taludtod. At kung titingnan natin nagbago yung ano 'no, manok pa lang yung pinag-uusapan at itlog na may napunta ng gatas dun sa loob nung tula 'no. So kailangan may ano din, may unity rin, may kaisahan. Kung sa tulang pangmatanda 'no, hinihingi yung kaisahan nung akda, hinihingi yung organic unity ng tula, gano'n din sa tulang pambata. Huwag nating memenusin 'no, kung ano yung, um, kahingian 'no, ng sining sa pagtula para sa bata. Susunod po. Okey, 'no, ito pa rin yung isang halimbawa ng tula 'no, na nakita ko din sa ano, Ang Munting Bata. Kahit ako'y batang munti, pangarap ko'y sari-sari, paggalang at wastong gawi, ginagawa ko palagi, 'no. So, dahil gusto mong turuan yung bata tungkol dun sa, um paggalang at wastong gawi na napaka-abstrakto 'no. Tandaan natin hindi po tayo tumutula ng yung mga salita na ginagamit natin ay hindi na dapat na nakatuon 'no, dun sa abstraktong mga salita 'no. Kailangan talaga na ano, na gumamit tayo ng imagery para ipakita kung ano ba yung paggalang 'no, ano ba yung wastong gawi, ano ba yung specific na gusto nating ituro at marahil, gumamit tayo 'no nung mga senses, nung mga pandama, pang-amoy. Kung naaamoy ko ang paggalang, anong amoy ito 'no, amoy sampagita ba? Kung nasasalat ko ang paggalang, anong anong tekstura nito, makinis ba, bako-bako
'no? Maaari natin itong gawin, 'no, para maunawaan ng bata kung ano yung nais nating sabihin tungkol sa mga abstraktong mga salita. Okay, so nakikita mo pa rin dito tinig ng matanda yung nagsasalita na isinalpak niya sa bibig ng isang bata, 'no? Nag-ako siya, yung persona ng tula ay nag-ako, pero hindi naman siya isang bata. Okay. Next po. So ayan yung, namamayaning tulang pambata. Itinuturing ang bata bilang alkansyang walang laman, 'no, walang problema yung bata. Um, Lantarang nagbabawal, pero kung tatandaan po natin, yung psychology kahit tayo bilang mga matatanda, yung sikolohiya ng what you resist persists. Natatandaan mo na kapagka sinabi sa'yo ng nanay mo, yung cake na nasa ref, "'Wag mong kainin." 'No, yun yung sinabi sa'yo, anong gagawin mo? Kakainin mo yung cake, 'no? So yung ano 'no, yung lantarang pagbabawal natin at yun yung ginagamit natin sa pagtula, lalo pang, naididiin kung ano yung hindi dapat niyang gawin. 'No? So, maging ano, maging aware tayo sa gano'n, 'no? 'Yun, paggamit ng, abstraktong salita at yung pagputol-putol ng pangungusap na tila mga, na ginawang taludtod pero pangungusap. Para masabi mo siyang taludtod talaga, gumagamit ka talaga ng sining, 'no? Nandodoon yung pananalinghaga dun sa iyong tula, 'no? Hindi naalala ko na may may nagsabi sa akin na isang writer na ano, na, um, bakit ano daw, bakit tulang pambata yung gusto mong gawin. Parang dismayado siya 'no, na bakit tulang pambata. Hala 'no, naisip niya na 'pag tulang pambata madali lang itong gawin, walang pananaliksik, walang pananalinhaga, hindi ka nag-iisip 'no, yun yung ano niya, yun yung pagtingin niya. At habang hindi natin, pinapayabong 'no, yung kasiningan ng pagtula, mananatiling ganito. Pero siyempre 'no, sinabihan ko rin yung ano, yung kaibigan kong yun. Susunod, okey, sa himig ng tula. Alam mo ba ang kahulugan ng point-point, pipi-pampum, dapum, brum, pikidam, ik-ikan? So, lahat ng mga salita po ito ay inimbento naming salita nung mga bata kami. Ang point-point ay tumutukoy dun sa ano, dun sa laro namin na kung saan ay tumatalon kami sa kama, 'no. Ang pipi-pampum ay tumutukoy sa mga salitang malalambot, ay mga bagay na malalambot, 'no. Ang hindi ko alam saan nanggaling yung dapum, 'no, pero, inimbento naming salita para dun sa parang ano, honey, mahal, parang gano'n, 'no. Prikidam ay inimbentong ano 'no, parang mataya-taya, yun yung mga yun, 'no. So, puwede nating tandaan yung mga danas ng pagkabata at gamitin 'no, itong mga salitang ito upang mapayaman 'no, yung ating, pagtula 'no. Ang babanggitin ko lang din po 'no, na hindi lang ano 'no, tulang, tugmang patinig 'no, yung ano, puwede rin tayong gumamit ng tugmang katinig 'no. Yung isang pangkat ay yung malakas na tunog, yung BDG, KPST 'no, yung tugmang ano 'to 'no, tugmang, end rhyme 'no, yung ano dito, nasa huli 'no. At yung mga katinig naman, mga salitang nagtatapos sa L, M, N, N, G, R, W, at Y na mahina ang tunog. Susunod po, naman, tugmang malakas 'no, ito na yon. So, ibig sabihin ang sintas, sapsap, amag, lambak,
alat at palad ay magkakatugma. Pero di magkatugma yung sapatos o paltos sa sintas kahit na nagtatapos sila sa S dahil hindi kailangan ding tugmain maging yung vowel sound, no? So ASAPAG, AKATAB, AD, no? Yung magkakatugma at hindi sapatos o paltos. Susunod po. Dito naman magkakatugma ang mahal, alam, duyang, alamang, araw, lahar, at aray. Pero hindi niya katumbas ang aircon o bumbong. Okay? Dahil kailangan ding isaalang-alang kung ano yung tunog ng patinig sa hulihang bahagi, no, ng panting. Salamat. Susunod po. Okay, so paglalagom lang na sa talinghaga at talino ng bata, gumagamit ng matulaing wika sa halip na pahayag o statement, gumagamit ng aliterasyon, asonansya, pag-uulit, onomatopeya, no? Yung pag-uulit yung aliterasyon ng mga salitang katinig o patinig, yung asonansya mas ano sa patinig, pag-uulit o repetisyon, yung onomatopeya, di ba? Halimbawa, kring-kring, no? Katunog ng telepono. Brum-brum, katunog ng ano no, ng sasakyan, tunog ng isang sasakyan. Ano ang ating nalalaman ukol sa pag-unawa sa wika? Sabi ni G. Wells sa kanyang pananaliksik noong 1986 na ang mga bata daw ay gumagamit ng complex sentences by the age of 4 to 4.5 years old. So ibig sabihin, no, huwag tayong matakot, no, sa paggamit ng mga complex, no, na mga ano, no, mga salita, no, kahit na sa loob ng ating pagtula. Susunod po. Okay, tungkulin ng tulang pambata. Magbigay ng inspirasyon upang maabot ng bata ang kanyang kabuuan. Tumalakay sa karanasan o issue ng bata. So pwede po nating talakayin kahit na yung pinangingilagan nating issue ng mga batang kalye, no? Basta lang po magbibigay tayo ng pag-asa sa huli. Susunod. Magdulot ng aliw, 'yan. 'No, medyo nakakalimutan natin na ano 'no, na kailangan talaga na matawa din yung bata, 'no, may humor yung ating pagtula. Susunod. So ito 'no, katulad din yung ano nung kariktan, litaw yung rhythm yung musika dahil may sukat at tugma, kumikiliti ng imahinasyon o haraya. No, gumagamit ng malinaw na senses para makabuo ng larawan, no, sumasagot sa mga karanasan ng bata o hinihikayat na magtanong at mag-isip ang bata. So kailangan talaga nating magkaroon ng panahon na nakikipag-usap talaga tayo sa mga bata. No, danasin natin kung ano yung kanilang dinadanas, no, ano yung pakiramdam na ng ano 'no, 2 feet, 3 feet tall ka lamang, 'no, at maaari ka sigurong lumuhod para makita mo yung perspective ng bata sa isang ano 'no, sa isang, kwarto 'no, na, puno halimbawa ng bulaklak. Iba yung perspective ng isang matanda na more than 5 feet at isang bata na 2 feet tall o 3 feet tall. Susunod po. Okay, ito yung, tula ni ano, ni Sir Eugene na may tiyanak sa loob ng aking bag. Dali lang po, Okay, yan. Sorry. Pinangos ng kuting ang lapis ko't ballpen. Tinangay ng pipit ang aking mga aklat. Pinuslit ng dinosaur ang uniforme ko't sapatos at may tiyanak pa sa loob ng aking bag. So makikita natin dito yung humor ng bata at yung kanyang imagination dun sa
pagbibigay ng mga excuses para hindi pumasok. Susunod po. Pinuyat ako ng madaldal naming goldfish, namamaga ang aking pilikmata, nagpapantal ang buhok at namatay ang aking mga kuko. Okay, sunod po. Talaga, hindi ako papasok ngayon. Tinatamad ang aming guro. Kaarawan ng aming principal, pinatagal at pinahaba ang bakasyon dahil abot balikat ang baha nang naihit ang palaka. So tampok na tampok dito sa tulang pambatang ito, yung ano no, yung humor. Kahit na dun sa ano no, dun sa US no, yung isang panayam sa YouTube na yung mga bata sa loob ng library, yung akdang ano ni Jack Prelutsky na punong-puno ng humor, yun yung ano, gamit na libro ng mga bata kasi kahit hindi sila i-assign ng mga guro na ano, na um, nabasahin yung tula ni Prelutsky, binabasa nila. Kasi punong-puno ng humor yung akdang yun. Susunod po. Okay. Ito yung ano, mga bugtong na nagawa ng ilan naming mga estudyante. Baston pag hindi ko ginagamit, kabuti ng tumangis ang langit. Ano po sagot diyan? Nahulaan niyo ba? Baston pag di ko ginamit. Payong. Payong. Ayan, tama. Lumamig ang karagatan ng malunod si Adan. Ano po sagot? Lumamig ang karagatan ng malunod si Adan. Kape? Tama. Yellow. Yellow. Ay, hello. Oh, susunod po. Galing. Pwedeng-pwede nito, kayang-kaya nila 'tong ano, sagutin ng mga bata. Siya na ang pinaypayan, siya pa ang nainitan. Uling. Oo, baga o uling. Baga. Buhok mong tuwid at puti, pinaningning aking ngiti. Buhok mong tuwid at puti. Nung una ko ngang ano, toothbrush 'no, yung ano, nung una sabi ko, "Ay suklay, hindi nga pala tuwid at puti parati yun." 'No? Kapag namumutok ay iniingatan, kapag namayat na'y kinakalimutan. Kapag namumutok ay iniingatan, kapag Pitaka? naman Wallet. oo, puwede. Puwede ring ano 'no, basta lalagyan, alkansya, ganyan. Oo, okey. Susunod po. Okey, ito naman yung mga tulang konkreto kung saan yung gusto mong sabihin na ano, na, yung imahen, yung paksa mo ay siya ring, biswal na imahen ng tula. Puwede rin kasing ano lang 'to 'no, tsinelas, dahil tsinelas yung title ng tula ni Belia, puwede ring puro tsinelas lang yung nakalagay 'no, o halimbawa nais mo talagang mag-ano ng isang konsepto sa mga bata na, bago sa kanila. Halimbawa ano 'no, ano ba yung bago dun sa mga bata? Halimbawa lang 'no, na nung panahon na bago pa sa kanila ang mouse 'no, yung mouse na ginagamit para sa ano, paring, mouse yung gamitin na salita tapos hugis siya na mouse. Susunod po. Eto nakuha ko lang din sa ano 'no, yung concrete poetry na My Lollipop 'no. Um, Puwede rin kasing ano, dito ginamit niya yung ano 'no, "My lollipop is so nice and sweet. My lollipop is" so yun ang ano 'no. Pero puwede rin 'no, depende sa edad ng bata, puwedeng paulit-ulit yung iisang, taludtod para mabuo 'no, yung lollipop sa loob ng, akda. Susunod po. Eto rin nakita ko rin 'no. Puwede ring ano 'no,
balyena, butanding, no? Para ituro, no, kung ano yung mga endemiko sa atin. Pwedeng isang salita lang, butanding halimbawa, yung gamitin. Susunod po. Buti na lang, no? Hindi ko kayo kaharap ngayon para hindi kayo natatalsikan ng ubo. Dalawang paru-paro, naghahabulan sa damo, sa sapatos dumapo, naging sintas na laso. So ito ay katutubong talaga yung anyo. Ang talaga ay may 4 na taludtod at 7 pantig sa bawat taludtod. No? So, ito lang ano to, no? Tugmang patinig, no? Yung ginamit dito. So, ang ganda-ganda ng imahen na nakikita dito na may naghahabulan na dalawang paru-paro dumapot dun sa laso, sa sapatos at naging sintas na laso. Ang pamagat ng tula ay sintas. Susunod po. Okay. Ito yung isa dun sa mga ginawa ko noon. Pwede rin tayong gumawa no, ng mahabang tula. Ito ay Villanelle. No? Kung saan nauulit yung una at ikatlong taludtod sa lahat ng sa lahat ng saknong. Ipikit ang mga mata o aking antuking anak. Isilid sa pangarap ang pinilakang paru-paro. Salamat sa paalalang may ginto ang mga ulam. Kaibiganing muli ang bangkang may rosas ang layag. Ibulsa ang punong kamagong, pitasin ang mabono. Susunod po. Ipikit ang mga mata o aking antuking anak. So makikita natin doon, inulit yung first line doon sa ikatlong linya ng ikalawang saknong. Susunod po. Matutong manahi ng puting buhangin sa pangarap. Sundin ng tambol ng iyong mapulang puso. Salamat sa paalalang may ginto ang mga hula. So yung third line, no, ginamit ko yung salamat sa paalalang may ginto ang mga hula. Yung matutong manahi ng puting pangarap, no, makikita mo na doon merong pagtatangka, no, na merong alliteration dito. Sorry, may bata po sa akin namin. Matutong manahi, no, yung yung ginamit. Puting pangarap, yung pagsisimula sa P, no. Hayaang ang hangin mag-alay ng apoy niyang pakpak. Ikampay ang lunti ang pangarap doon sa ibayo, no? Hayaan ang hangin, no? Paglalaro sa ha, no? Sa tunog na ha dito. Susunod po. Ipikit ang mga mata o aking antuking anak. Kung napapansin nyo, yung first at last line na ipikit ang mga mata o aking antuking anak at salamat sa paalalang may ginto ang mga ulap ay paulit-ulit lamang po. Siguro pag ganito ng kahabang tula, maaring mas mataas na yung grade level ng bata. Susunod po. Ibaon ang abuhing pilat na sa puso'y sumindak, tiklupin ang bahaghari, iyong isilid sa pulso. Salamat sa paalalang may ginto ang mga ulam. Aking anak, aking kahangahangang guro sa galak, manlilikha ng makukulay na mundo at misteryo, ipikit ang mga mata o aking antuking anak. Salamat sa paalalang may ginto ang mga ulam. So yung first at third line nung unang stanza ay inulit bilang first at last line. Ipikit ang mga mata o aking antuking anak. Salamat sa paalala, may ginto ang mga ulam. Susunod po. Okay.
paglalagom lamang po ito nung ano 'no, na ito ay isang Villanelle na mula sa Italia nung ika-16 na taon 'no, may 19 siyang taludtod, may 2 lamang na, tugmaan, A-B 'no, at, sa bawat ano 'no, ABA, 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 may 5 tercets, ibig sabihin tercets, tatlong ano 'no, tatlong, linya 'no, sa bawat, saknong at isang quatrain o 4 na, linya 'no, dun sa huling, taludtod. Inuulit ng haliminan ang una at ikalawang taludtod ng unang saknong at inuulit ang una at ikatlong taludtod ng magkasunod sa huling saknong. So kung ano 'no, maaari din po nating eksperimentuhin 'yan, sa pagtula. Susunod po. Ito sa mga estudyante rin namin 'to at malayang taludturan naman 'to. Ang title ay "Totoo Kaya?" ni Camilo Bugalong. May lalabas kayang simbahan 'pag ako'y nasugatan? Kukunin kaya ako ng Bombay 'pag lumabas ako ng bahay? Sorry, lumabas yun. Susunod po. Huhulihin kaya ako ng pulis 'pag 'di ako naligo? Bubulatihin ba ako 'pag hindi ako nagsuot ng tsinelas? 'Di ko alam ang totoo. Susunod po. Kaya't sinubukan ko. Ngunit walang simbahan o Bombay, walang pulis o bulate, kundi ang matinis na sigaw at naghahabol na palo ni nanay. So makikita natin 'to yung danas talaga natin sa bilang mga ano 'no, bilang mga bata na sinusubok talaga natin ang mga bagay-bagay at siyempre nagkakaroon din ng consequence 'no, dun sa, dulo nito. Hindi sa ano 'no, hindi din ako naniniwala dun sa palo, pero, um, sa lipunang Pilipino 'no, danas talaga ito 'no, ng mga bata. Okey, susunod po. Humor din talaga yung nakikita. Maaari din po nating eksperimentuhin yung kambal salita ng pangalang pandiwa. Halimbawa, buwan 'no, um, mag-ano ka, magkambalan mo ng, pandiwa 'no, na sumasagwan 'no. Bakit 'no? Dahil bumabaha ng bituin. Paano? Simbolis ng pusong tumatakbo. Saan? Sa tuktok ng aking ulo. 'No, sa pamamagitan lang ng 'yan, yung mga prompt na kambal salita, bakit, paano, saan 'no, makabubuo na po tayo ng tula. Susunod, personifikasyon yung ginamit. Ayan, matatapos na po ako. Sabi ni Sir Rene Villanueva, dapat tayong lumikha ng mga tulang makatutulong sa kanila upang maunawaan at pahalagahan ang kanilang sarili at ang mundong kanilang kinabibilangan. Mga tula na makapagpapaisip, makapagpaparamdam, makapagpapagana ng imahinasyon, makapagpapatawa, makapagpapaiyak, at makapagpapagalit. Mga tula na makapagpaparamdam sa kanila bilang mga tunay na tao. Oh, ang ganda 'no ng sinasabing ito ni, Sir Rene 'no, na sinasabi sa'tin 'no, maliit lang sila pero tao sila katulad natin, may damdamin 'no, nakararamdam, may problema, hindi lang matanda yung nakararanas 'no. Ibahin na natin yung pagtingin na walang problema 'no, yung mga bata dahil alam natin sa konteksto ng lipunang Pilipino, may issue, may danas ng problema ang sarili nating mga ano 'no, mga bata. At dapat natin itong tulaan at kailangan lamang na tandaan yung kahalagahan ng haraya na magkaroon ng pag-asa 'no, payabungin yung imaginativeness sa pagkakaroon ng solusyon 'no, sa ating problema bilang isang bayan. Hmm, ay maraming salamat po. Palagay ko ito na yung huling slide. Maraming salamat.